Sa gitna ng luntiang lambak ng Hiraya, namumuhay ang mga tao sa katahimikan. Ang kanilang pamayanan ay puno ng saya at kapayapaan. Ngunit isang araw ay darating ang isang hindi inaasahang sakuna. Biglang nagdidilim ang kalangitan. Ang tahimik na pamayanan ay mapupuno ng malalakas na mga atungal. Isang grupo ng mga halimaw na kilala bilang mga birbirang dumating. Malalaki ang kanilang katawan, kulay dilaw ang balat at may ulong na parang baboy ramo. Ano iyon? Mga halimaw na birbir. Tumakbo kayo! Ang mga birbir ay nagsisimulang maghanap ng isang tao sa pamayanan. Nisira nila ang mga bahay at sinunod ang mga ito gamit ang kanilang mga kamay na tila nagbabagang bakal. Hanapin ang Salamangkero. Siya lamang ang makakapatay sa atin. Ikaw nang namumuno na birbir sa kanilang pagsalakay. Hindi namin alam ang sinasabi niyo. Tumigil kayo. Ikaw ng mga tao habang takot na takot. Ngunit hindi nila makikita ang hinahanap, kaya't magpapasya silang sunugin ang buong pamayanan. Takot ang nadarama ng mga tao. Tulungan ninyo kami! Ikaw ng mga tao. Ang iba ay nagtangkang lumaban sa mga birbir, ngunit wala silang magagawa dahil hindi tinatablan ng anumang sandata ang tao ang mga birbir. Tatapusin kita! Ngunit hindi tinatablan ang mga birbir. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang lalaki ang lalabas mula sa kanyang maliit na bahay. Siya si Tandang Gusting, isang tahimik na tagalupa, ngunit sa likod ng kanyang anyo ay nakatago ang lihim na kapangyarihan. Nakatingin sa nasusunog na mga bahay. Wala na akong magagawa. Hindi ko na maaaring pigilan ito. Magsisimulang magningning ang kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay magliliwanag at lilitaw ang isang kakaibang aura mula sa kanya. Sa kanyang kamay ay lilitaw ang apoy na kulay asul, kumikislap at nagliliyab na parang mga bituin sa gabi. Gulat na nakita ng mga tao si Tandang Gusting. Si Tandang Gusting, siya ang hinahanap nila. Naglakad si Tandang Gusting patungo sa mga birbir na tila walang takot. Isa sa mga halimaw ang magtutungo sa kanya upang umatake. Sumigaw si Tandang Gusting. Sa apoy ng katarungan, susunugin ko kayo. Itataas niya ang kanyang kamay at binato ang apoy na kulay asul sa isang birbir. Ang halimaw ay sisigaw sa sakit habang unti-unting natutupok ng kulay asul na apoy. Ang iba pang mga birbir ay mabibigla sa kanyang kapangyarihan. Ang init, sigaw ng birbir habang nasusunog ang katawan. Umaatungal ang pinuno ng mga birbir. Hindi ito maaari. Umagas tayo. Ang mga birbir ay magtatakbuhan palayo, takot na takot sa kapangyarihan ni Tandang Gusting. Sa wakas, ang pamayanan ng Hiraya ay nagiging tahimik muli, ngunit may mga bakas ng pagkawasak at takot sa mga residente. At nang makita ng mga tao na wala na ang mga halimaw na birbir, sila ay lumapit kay Tandang Gusting. Tandang Gusting, ikaw pala ang Salamangkero. Anong gagawin natin ngayon? Nakatingin sa malayo si Tandang Gusting. Hindi ako ang mahalaga dito. Ang tunay na tagapagligtas ay darating, ang Panginoon ng abilidad. Siya ang magpapalaya sa atin mula sa banta ng dilim. Sa madilim na kaharian ng mga birbir, ang mga halimaw na birbir ay nagbalik sa kanilang kaharian. Bagsak ang mga balikat at halatang talunan. Habang papalapit sila sa trono ni Haring Borbor, ang malalakas na yabag ng kanilang mga paa ay umaalingaw-ngaw sa malawak na bulwagan. Nagsalita si Haring Borbor, malakas at mabagsik na boses. Ano itong balita na narinig ko?
Hindi ninyo napuksa ang salamangkero na si Mang Gusting? Yumuko habang nagsasalita ang pinuno ng hukbo ng mga birbir. Patawad po, mahal na hari. Napakalakas ng salamangkero. Pinrotektahan niya ang Hiraya gamit ang makapangyarihang mahika. Hindi namin siya malapitan. Tumayo mula sa trono, ang mga mata ay nag-aalab sa galit. Walang saysay ang mga dahilan ninyo. Paano ninyo ako haharapin ng dala-dala ang kahihiyan na ito? Ako si Haring Borbor, ang kinatatakutan sa lahat ng kaharian. Hindi ko papayagan na ang Hiraya ay manatiling ligtas habang tayo'y nilalait. Umalagpak ng malakas ang kanyang mga kamay sa hawakan ng trono. Nagningning ang trono sa pulang liwanag, tanda ng kanyang galit. Sabi ni Haring Borbor, Inihahanda ko kayong muli. Magtipon kayo ng mas maraming mandirigma. Huwag kayong bumalik dito nang hindi bitbit ang salamangkero. Ngayong gabi, babangon ang hukbo ng mga halimaw na birbir. Sirain natin ang Hiraya, lahat ng nakatira doon. Nagsigawan ang mga birbir o narinig sa hari. Muli silang nabuhayan ng loob o narinig sa haring si Borbor. Masusunod, mahal na hari, ihahanda namin ang lahat ng sandata at mga mandirigma. Labas ng palasyo, nagsimulang magtipon-tipon ang mga halimaw. Ang ingay ng kanilang pagsigaw at paghahasa ng mga sandata ay umaling-awngaw sa buong kaharian. Sa isang mataas na tore, nakatayo si Haring Borbor, pinapanood ang kanyang hukbo. Sasalita si Haring Borbor sa kanyang sarili. Hindi magtatagal, Hiraya. Sa ikalawang pagsalakay, wala nang magliligtas sa inyo. Si Mang Gusting, isa lang siyang hamak na salamangkero. Sa galit ko, magigiba ang lahat ng kanyang mahika. Sa gitna ng dilim, may liwanag na magdadala ng bagong pag-asa. Sino ang sinasabing pag-asa ni Tandang Gusting? Ang Panginoon ng abilidad